Welcome development para sa legal counsel ni Pastor Apollo Siquibuloy ang pagkakabasura ng Korte sa Amerika sa mga mabibigat na kaso ng KOJC leader na si Marisa Dueñas. Kasabay nito, binara rin ng abogado ang pahayag ni Risa Hontiveros na dapat daw mahiya si Pastor Apollo sa ginawa nitong pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Si Margot Gonzalez magbabalita. Nagbubunyi hindi lamang ang KOJC kundi maging ang mga netizen kasunod ng pagbasura ng Korte sa Amerika sa mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering laban sa KOJC leader na si Marisa Dueñas. Ayon sa mga netizen, magandang balita ito para sa simbahan at maging kay Pastor Apollo na anilay walang kasalanan dahil imbento ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Maging ang legal counsel ni Pastor Apollo dito sa Pilipinas na si Attorney Israelito Torion, sinabi na ang pagkakadismiss ng mga mabibigat na kaso laban sa KOJC leader ay malaki ang bentahe para sa mga kaso ng kanyang kliyente sa Amerika. Because the fact that the U.S. government offered to drop the 3 serious charges against the leader who was personally or who is personally present in the day-to-day activities in the U.S. Is a good sign for Pastor Apollo Siquibuloy because Pastor Apollo Siquibuloy is based only in the Republic of the Philippines. He has no hand really in the day-to-day activities there, whereas Ma'am Dueñas is actively involved in the day-to-day activities of the kingdom in the United States of America. Welcome development rin anya ito laban sa freeze order na ipinataw sa mga bank accounts ng KOJC. Precisely because sa aking palagay nga wala talagang ground yung freeze order. There is no causable link that would justify. Pero nandyan na yan eh. I could not talk as to the merits of it. And the fact is, this development now would have a bearing insofar as our move to have the freeze order lifted. Ayon sa DOJ, maaaring magamit ng prosecution ang plea deal ni Dueñas sa Korte sa Amerika laban kay Pastor Apollo. Ang legal counsel ni Pastor Apollo naniniwala na kaya nga nagkaroon ng offer ang US Court kay Dueñas ay dahil na rin sa hindi naman malakas ang ebidensya para sa kasong human trafficking at iba pa. Inoferan siya na ipawalang sala doon sa mga malalaki masyadong mga kaso at tinanggap niya para makalabas siya. Yun po ang nangyari nun. So ang ibig sabihin nun, hindi ka naman o-offeran ng estado kung mahina o malakas yung ebidensya mo. No? Kung malakas ang ebidensya, for sure, they will pursue the prosecution. But the fact remains is that it was offered to her. And for practicality purposes or for whatever reasons, she accepted it. So now, makakalabas na siya. Binara din ng abogado ang mga negatibong pahayag ng DOJ spokesperson Attorney Mico Clavano at Risa Hontiveros sa pagtakbo ng butihing pastor sa pagkasenador. Ayon kay Clavano, dapat daw harapin ni Pastor Apollo ang kanyang kaso at huwag gumawa ng makiri sa election system, habang sinabi naman ni Risa Hontiveros na dapat mahiya ang pastor sa ginawa nitong pagtakbo. Walang ikahiya si pastor. Citizen siya dito ng ating republika. Si Ma'am Risa naman, maski anong damit ni Pastor Apollo Siquibuloy, meron siyang komento na masama. Opinion niya yun, ginagalang natin yung opinion niya, pero sana naman respetuhin din niya yung karapatan ni Pastor Apollo Siquibuloy na tumakbo. Karapatan po ng bawat mamamayan na magtakbo kung hindi siya convicted or hindi siya disqualified, karapatan naman niya yun. May mga rason po si Pastor Apollo Siquibuloy na bakit siya magtakbo. Iba-iba po ang opinion niyan. Ako, ginagalang ko nga. Although initially, honestly, hindi ako nag-approve nun. Pero sino ako na mag-approve kay Pastor? Siya yun eh. Kanyang desisyon yun eh. So, when he made that decision, when I came back from Vietnam, I respected it. And as a matter of fact, I will support him. Ang tingin ko lang kasi, kung senador, kulang yung kay Pastor eh. Gusto ko kasi sa kanya, tatakbong presidente. Samantala, balak pa ni Hontiveros na ipagpatuloy ang pagdinig nito laban kay Pastor Apollo kahit pa nga nasa korte na ang mga ibinibintang na isyu laban sa butihing pastor. Pero ayon sa legal counsel, I don't think the Senate would have the proper basis to continue the Senate investigation, knowing that
proper investigations were already conducted in the past, no? And so much facts have already been secured that would aid her in whatever laws that she may intend to pass. Yung motion po natin, attorney, motion na hindi na ipa-attend sa Yes po, and that would be up to the honorable presiding judges to decide on the matter. Kasi nasa korte na eh. Kung nasa korte na, criminal cases naman ito, so ano pang pag-uusapan? Yun lang po ang aking opinion doon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.